O, kaya ito, pakinggan nyo yung interview ni Topacio patungkol dyan sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. O, pasok. Po kasi as it goes, coordination po muna yan between the State Department and our Department of Foreign Affairs. Na i-evaluate pa muna nito, and then kung ini-evaluate nila and the extradition is proper under our treaty obligations with the United States, i-endorse po yan sa kagawaran ng katarungan at magpa-file po yung ating General Counsel ng DOJ ng petition for extradition. It is only then na makakatanggap po kami mula sa hukuman ng summons para tugunan po yung petition for extradition. Oh, may sinasabi po, attorney, na sa ilalim daw ng extradition treaty, maaring pansamantalang isuko si Pastor Kibuloy sa US para litisin. Plano ho ba niyong questionin ito kung sakaling humantong sa posibilidad na ito ang senaryo? Yun pong temporary surrender ay nasa extradition law po natin yan, which is still Presidential Decree 1069 na 1977 pa po. So, ang hukuman po ang magpapasyan yan kung may temporary surrender. Well, the issue of temporary or precautionary warrant is moot kasi nakapiit naman po si Pastor Kibuloy. Ngunit, sa ilalim po ng ating batas, the decision whether to extradite or not is always judicial in nature. The decision whether to start extradition proceedings is executive. Sa Pasig RTC din po ba ito, kumbaga, tatalakayin, sir, itong request para i-extradite ang pastor? Ay opo, kasi sa ilalim po ng 2025 Rules on Extradition, doon po sa Court of General Jurisdiction, kung saan po matatagpuan yung extraditee. So, since nakapiit po si Pastor Kibuloy sa City Jail ng Pasig, Pasig RTC po ito. Okay. So everything is legal. If in case magdesisyon po ang Pilipinas, ang administrasyon na papuntahin po si Pastor Kibuloy sa Amerika, ito po ay katanggap-tanggap din sa batas. Actually po, as I've said, yung decision po to file a petition is executive. Ngunit yung decision whether or not the extraditee will in fact be extradited ay nasa sa hukuman po yan. At may proseso po yan na nasa 2025 rules nga po ng naiginawad ng ating Korte Suprema. It's a brand new extradition proceedings at mukhang matitesting po yan if ever our executive department decides to go ahead with the extradition of Pastor Kibuloy. Okay, para lang po sa kabatiran naming medyo nalilito na, no? Iba po ba ang mga kaso sa Amerika mula dito sa mga kasong inihain dito sa Pilipinas? Malalaman po namin yan kapag kami po ay nakatanggap ng summons sa RTC. Sapagkat ang petition po, among those na attached to the petition for extradition, aside from the treaty and the request ng requesting state, which in this case is the United States, are the warrant or warrants of arrest and the indictments or yung tinatawag po dito sa ating jurisdiction na information. Doon po nakalagay yung elements of the crime at doon po natin malalaman kung may duality o pareho po yung krimen na ito po ay nililitis sa Amerika kaysa po dito sa ating local courts. Ayun, okay. So, are we talking about personalities o mga gobyerno po ang naghain po ng kaso? May mga personalidad po bang nagreklamo na maaaring pareho o iba mula sa Pilipinas at Amerika? Hindi po natin malalaman yan kasi nga po malalaman lang po natin yan kapag nagkaroon na po ng petition. At kapag yan po ay nangyari, then that will be the time that we, as the counsels for the extraditee, will be entitled to a copy of all the documents na supporting documents na ipinadala po ng Estados Unidos dito sa atin. At doon po namin susuriin kung... Ito nga yung sinasabi ko lagi natin sinasabi to na galit na galit tayo sa China, yung assertion ng China dyan sa South China Sea, ayaw natin ibigay. Pero ang hilig naman natin magbigay ng mga kababayan natin sa ibang lahi. 'Di ba? Ano 'yun? Okay, meron kaso doon, wala mong problema 'yon, pero may kaso rin siya dito Dumaan tayo sa tamang proseso. Kailangan matapos muna yung mga kaso niya dito, maremedyohan muna yung mga kaso niya dito, tapos harapin yung mga kaso doon. Kasi in the first place, kung gusto niyo palang mapadala sa doon, katulad ng ginawa niyo kay Pangulong Duterte, kaya nga hindi kinasuhan si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas Kasi pag kinasuhan mo si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, hindi mo siya pwedeng ipadala sa ICC kasi may kaso siya sa Pilipinas. So ngayon, ang ginagawa nila, si Pastor may kaso dito sa Pilipinas, hindi mo siya pwedeng i-extradite. Kailangan matapos muna lahat ng mga kaso niya dito, either guilty or acquitted, bago siya pwedeng ipadala doon sa ibang bansa para litisin. Tama, mali? Ganun dapat. Dumaan tayo sa tamang proseso. Hindi takot si Pastor na harapin yung mga kaso na yan. Kasi nga, alam niya sa sarili niya, wala siyang kasalanan. Kaya pag humarap siya sa Amerika, alam niya, madidismiss siya. Akala niyo ba takot na takot si Pastor doon? Mas okay na ipadala si Pastor doon Sa totoo lang, para sa akin Kasi doon, patas ang batas doon. Walang impluensya o hindi na i-impluensyahan yung mga korte doon katulad ng mga dito sa Pilipinas. Kasi katulad ng sinasabi ni Claire Castro pag pumirma presidente, ika-cancel yung kanyang kaso rito o ang tawag diyan, isususpend muna tapos ipapadala siya doon.
O ngayon, pag natapos yung mga kaso niya doon, na-dismiss yung mga kaso niya doon, hihingin siya ulit ng Pilipinas para ikulong ulit dito kasi may kaso pa siya dito eh. Gago lang, di ba? Maganda, ayusin mo na yung kaso dito, tapusin mo na yung kaso dito, i-dismiss na kung kailangan i-dismiss, tapos i-extradite natin siya doon para maharap din niya yung mga kaso niya doon. Basta bigyan lang ng assurance na walang mangyayari sa kanyang masama. Kasi ang korte doon, just, ang korte doon fair. Talagang hindi katulad dito. So mas maayos doon. Ang mga kulungan doon, di hamak na mas maayos dito. Yung kulungan ni Pastor, naku po, nanlilimahid, ang baho. Grabe. Kawawa talaga. Hindi deserve ng isang tao na ganyan ang ginawa sa kanyang buhay, sa kanyang mga miyembro, tapos ikukulong mo sa ganun na wala namang kasalanan kasama ng mga iba pang may mga kaso dyan. Kawawa talaga. So ngayon, doon sa Amerika, maganda man mga kulungan doon. Parang yung kulungan ni Pangulong Duterte dyan sa Hague, maayos, maganda. Kasi ang human rights doon, ng mga preso ay talagang binavalue ng gobyerno. Walang impluwensya ang gobyerno, FBI, DOJ nila, walang impluwensya yun doon sa mga korte ng Amerika. So, mas mabibigyan si Pastor doon ng patas na paglilitis, hindi katulad dito na putyang ina mga senador ang nagkakaso sa kanya. Putya, paano ka mabibigyan ng patas na paglilitis kung ganun kalalakas yung mga nagkakaso sa iyo? 'Di ba? Pareho po yung complainants, pareho yung nature ng offense, at kung karapat-dapat pa na para sa aming pananaw ay dalhin si Pastor Kibuloy sa Amerika, gayong nililitis na naman po yung kanyang kaso dito sa Pilipinas. Attorney, kapag halimbawa umabot na sa Pasig RTC itong petition for extradition, will it take precedence over the discussion of the main charges po sa korte? Hindi po, that can proceed simultaneously po. Iba naman po yung usapin doon sa korte natin, if you're referring to the criminal cases, Yes. they will go on as scheduled, pero ito po, may sarili pong process ito or procedure. Itong extradition, may sariling timeline, may sariling order of business kung sino magpipresenta ng ebidensya at mga dokumento. Oh. Pero mukhang sa timeline, Sanay si Topacio. Tandaan niyo si Topacio ang abogado ni Arnie Tevez nung ini-extradite siya from Timor-Leste. Attorney, medyo matatagalan pa ito kasi doon sa nabanggit po ninyong rules for extradition ng Supreme Court, merong pinapayagang appeal stage pa sa Court of Appeals kung sakasakali anumang maging desisyon ng local court. Meron po, pero alam niyo naman po, nakalagay din po dyan sa 2025 rules, parang summary or abbreviated po ang proceedings. Meaning to say that the court trying the extradition case at the first instance is bound by strict timelines. In fact, nakalagay po nga dyan within 30 days after the last witness is presented, dapat magdesisyon na ang RTC. At yung appellate process po para sa Court of Appeals ay within 10 days. So medyo hindi po siya katulad ng full-blown trial na criminal case or a civil case na medyo matagal po. Ito po medyo summary po o mabilisan. Ang sabi din po ninyo, parang imbento lang or trumped up ang mga kaso laban kay Kibuloy. Ano po ang konkretong ebidensyang mababanggit natin para sabihin may political motives po sa likod ng mga ito? Actually po sa extradition case ay ang DFA po ang nagdedetermine kung politically motivated. Yes, sino ba ang DFA ang ambassador ng USA? Ang ambassador ng US ng Philippines to the US, pinsan ni Romualdez. Pinsan ni Bongbong Marcos. Ang ina niyan. Kupal, di ba? Under the general principles of international law with respect to extradition, talagang hindi pwede ang politically motivated cases. Ngunit it is not up to us in an extradition case. Ang DFA po ang magdedetermine yan, ang executive. Ang i-determine lamang po ng extradition court, very limited po ang jurisdiction ng extradition court, is whether or not extradition is proper under the circumstances. Wala pong i-determine ang RTC at the first instance or even the appellate court with respect to the guilt or innocence of the extraditee. Okay, but for you, in your opinion, it is politically motivated. Yes, para sa amin po, but of course, ang magdedetermine po niyan ay ang ating Department of Foreign Affairs. As to the allegation na trumped up, ayoko naman po magkomento since the case is already being tried. I would not want to be violative of the sub judice rule. Attorney, ano po ang mga pagkakatulad at pagkakaiba na nakikita ninyo sa kaso ni Pastor Kibuloy sa pag-aresto at pagsuko kay former President Rodrigo Duterte sa ICC? Dito po ang isang malaking pagkakaiba ay at least po ito ay dinadaan sa korte na dapat po nilang ginawa doon kay Pangulong Duterte. Sapagkat nakalagay po sa ating saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun po, ang due process niyan ay yung korte. He has to be heard. Hindi pwedeng desisyon ng executive lamang na siya ay dakpin, isakay sa eroplano at padala sa ibang bansa. Yun po ang naipagkait kay Pangulong Duterte na hopefully ay hindi po may pagkait kay Pastor Kibuloy sa pagkakataong ito. This is the proper way to do it. At sa prosesong ito ng extradition at potential extradition ni Pastor Kibuloy, ano ho ang magiging papel ng Pangulo? Siya pa rin ho ba ang may final say kung dapat ipadala si Pastor Kibuloy sa Amerika? With respect to the initiation po o yung pag-umpisa
ng extradition, ehekutibo po yun. Because number one, ang secretaries ng Department of Foreign Affairs at ang Secretary of Justice ay nasa ilalim ng Pangulo under the alter ego doctrine. And they are subjected to the direct control and supervision of the President. Number two, it is a Hornbook doctrine that the President of any country is the architect of the foreign policy of that particular country. So, yung pag-umpisa po to start the ball rolling, so to speak, that is executive. Ngunit, yung final say as to whether or not extradition should be granted is judicial in nature. Kaya nga po, yung Supreme Court po natin ang naggawad ng mga patakaran o procedure para ito ay maipatupad at meron pong ibinigay na appellate process. Korte din po, Court of Appeals. It is our contention na it can even reach the Supreme Court on pure questions of law or under the expanded jurisdiction, judicial power as incorporated in the 87 Constitution. Kumusta ho pa pala si attorney si Pastor Quiboloy? Nakausap niyo na ho ba siya patungkol dito sa balitang may request for extradition ng Amerika? Opo, we are in constant communication with him through the proper channels. Unfortunately, I am not at liberty to discuss kung ano pong napag-usapan because that will fall behind the mantle of lawyer-client privilege. Opo, pero health-wise, he is, ano naman siya, healthy naman po siya. Yes, he is healthy in both body and mind. He is in a good mood and his fighting spirit is undiminished because it is rooted in the faith in the Lord and in the principles of justice and righteousness as stated in the Bible. Ayan, okay. Marami pong salamat sa inyo. Ayun, no, di ba? So, yan yung ano natin. Yan lang naman ang request natin sa Amerika. Babantayan namin itong maigi. Okay man lang sa amin. Sige, kung papadala, kung talagang demonyo gobyerno natin, tarantado talaga ang gobyerno natin at ay pamimigay na naman nila ang isang kalahi natin sa ibang korte para itry. Although kaya naman natin siyang itry dito sa mga kaso niya dito. O kung ibibigay man siya doon, hindi naman tayo natatakot dyan. Kasi nga, hindi ka naman matatakot kung ikaw ay inosente. Yun lang talaga. Ang kinakatakot lang natin is in between while in transit. Kasi ang magta-transit, ang maglilipad sa kanya doon, either CIA or kung sino man. Pero delikado yan. O baka mamaya, biglang lumilipad, tapos biglang bumula bibig ni pastor sa eroplano. Yung pala, tinurukan na nila ng kung ano-ano. Tapos biglang dideklara nila, na-cardiac arrest siya while binabiyahe. Ayan, putang ina, hindi pwede yan. Dapat, putang ina yan. Lahat ng mga mangkukulam at saka lahat ng mga manananggal dito sa Pilipinas, putya, sigurado ko susugurin niyang Amerika na yan. Yari kayo, kukulamin namin kayo pag may nangyaring masama dyan kay Pastor. Haharapin naman ni Pastor lahat yan. Dito nga, hinarap niya eh. Kahit nga mahirap ang sitwasyon niya dito sa kulungan, kahit wala siyang kasalanan, hinaharap nga niya yung kaso niya dito, kaya nga siya sumuko eh. Diyan pa kaya sa Amerika? Dyan sa Amerika, patas ang batas dyan. Maayos ang dyan. Maayos ang ang patakaran dyan. Hindi na impluwensyahan ng pamahalaan yung mga korte dyan sa Amerika. So, ako, either way, maipadala si Pastor doon or hindi, naniniwala ako na soon he will be free and soon he's going to be traveling the whole world again at ipinapakalat ang gospel ng Panginoon. Sangka! Sabi ko nga sa inyo, hindi naman siya ang kalaban ng Pilipinas eh. Kalaban lang man si Pastor ng mga terorista, komunista, NPA, tsaka mga magnanakaw sa bayan eh. Yun naman kalaban ni Pastor. Wala namang kalaban si Pastor. Ang kalaban naman ng isang pastor yung mga masasamang loob, yung demonyo. Kalaban naman ng langit yung impyerno eh. So kung sino man yung mga tumatrabaho kay Pastor ngayon, sigurado tayo, alagad ng impyerno yan. Alam nyo naman na hindi magwawagi ang mga kampo ng kadiliman sa kabutihan. Di ba? So malalagpasan natin lahat yan. Lahat, kahit tayo, lahat na nangyayari sa atin ngayon, itong ginagawang panggigipit sa atin ng mga nasa gobyerno, lahat yan, malalagpasan natin yan. Keep the faith. Dasal lang. Kapit lang, tatag lang. Di ba? Maraming salamat mga bossing ha. Makita-kita tayo ulit sa susunod na vlog ha. Bukas, manood tayo ng impeachment. Tingnan natin kung ano mga kabobohang mangyayari na naman dyan. And then, re-reactionan natin yan ulit pagkatapos ng impeachment. Okay, so I'll see you again next vlog. God bless us all and God bless the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.